Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for the time of refreshing, a time that you will continue to impart to us something that we know just perfect for this season and time that you want us to rise up for your glory and for the salvation of our nation. Thank you for your kindness to us because you have chosen us. And in this time, we know that you'll continue to pour out your mercy, your kindness, and your wisdom. And we seal everything this day by the power of the blood of Jesus and by the power of your word. And we know that your Holy Spirit will move among us to strengthen us, to nourish us, and transform us, and to give us the truth that comes from you. In Jesus' name, amen and amen. There is joy in the house of the Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sige, sabihin nyo ulit yun ha. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sabihin mo, may sakit ka ba? Magaling ka na in Jesus' name. Sige, mag-minister ka dyan. Meron ka bang kung ano-anong confusion o naiisip mo na something that is distracting you? Now you're healed in Jesus' name. Amen. Sabi mo, punong-puno ka ba ng utang, o yung bulsa mo walang laman, o yung career mo hindi mo alam kung ano, o bumagsak ka sa klase, o hindi mo alam kung meron kang pang-enroll, o kung itutuloy mo pa yung magagandang bagay, sabi mo, in Jesus' name, you are favored. Amen? For there are so many ways in a man's heart, but only the counsel of the Lord will stand. And that is already yesterday, before the world began, and before you came here and formed in your mother's womb. Today, and still tomorrow and forever, that covenant will stand. In Jesus' name, amen. Okay, you may now take your seats. Okay. Palagi po yan ang iisipin natin. Pag totoong kasama natin ang Panginoon, siya na ang kasagutan. Amen po ba? Walang kaduda-duda, si Lord ay palaging may sagot. Okay? Because believing in every man is very important. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yon ang mangyayari sa iyo. Ang problema sa mundong ito, pag ikaw ay naniwala, mukha namang maganda ang kanilang pangako. Pero yon ay may katapusan. Ang pangako lamang na nanggagaling kay Kristo will stand forever. It will always stand. Because promise and legalities and documentation, meron po yung mga contract at yung mga vow ng men ay may expiration. Okay? Pero ang covenant, walang expiration. Alam niyo kung bakit ang pagkakaiba ng covenant at ng contract at ng vow? Ang covenant kasi andun si Lord. Sa ibang kontrata, wala. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka na-scam. Kasi baka merong kakontrata. O kaya merong kang pangako galing sa boyfriend mo. Okay? Kaya naiiyak ka. So pag kay Lord, hindi ka maiiyak. Okay? Pag kay Lord, di ka ma-scam. Amen po ba? Pag kay Lord, hindi ka niya gagamitin, pero aayusin niya ang buhay mo. Amen? Because there's so many ways and there's so many plans in a man's heart. Kaya nagugulo ang buhay natin kasi si Lord ipoprotect ka. Only the counsel of the Lord will stand. Amen po ba? So sa kapanahunan natin ngayon, do you believe na ikaw ay katangi-tangi? Huh? Tingnan mo yung katabi mo, ikaw ay katangi-tangi. Okay? Wala ka nang hahanapin sa iba o sa labas kasi ikaw ay sapat na. Okay? Because God has given already a lot of things in your life that God is more than enough. Okay? So kaya po yung totoong paniniwala natin at pananampalataya natin sa Panginoon, yun ang palaging mag-aayos ng ating buhay at saka ng wiring ng utak natin. Okay? Kaya the Bible is always
affirming, and is very emphatic and very strong in be transformed by the renewing of your mind. Okay? So that you will know. So hindi mo pa alam unless ma-transform ang mind mo. Unless ma-renew. Okay? So tinginan kayo ng utak. Nagtitrip ba yan? May something wrong ba? Hindi. That is dapat makita natin. Kaya kahit anong bato ng salita ng Diyos, kahit anong magandang bagay, kaya nating papangitin. Tignan mo yung katabi mo, maganda yan, pero kaya mo yung papangitin. Pag ang lahat ng nakikita mo, kaya mong papangitin, kahit maganda, wala pang problema na iiyak ka na, something is wrong. Okay? So what I am teaching you today is not for the babies, because you are not. Ano sa yung baby dito? Pag baby, i-dedicate natin. Amen. Pero kahit ngayon ka lang Christian dito, matanda ka na, so mag-ayos ka ng buhay. Amen po ba? So lalo na pag sinabi mong Christian ka, hindi ka entitled dahil first time mo dito, at di ka rin entitled dahil matagal ka na ritong umaattend. Amen po ba? Okay? Kaya nagugulo ang Kristyanismo sa buong mundo kasi tayo po nagpapabebe na baby Christian. O kaya tayo ay parang ngayon lang nakarinig. O kaya parang matagal na nating alam, pero wala tayong naintindihan. And because matagal na tayo na umaattend, we are entitled to interpret and to do something according to our comfort and desire. Amen po ba? Kaya po ang goal ko po ngayon, tutuloy po ba po ako mag-preach? Okay lang ba? Tutuloy pa ako. Kasi nung sinabihan po ako magtuturo, hindi po ako dito pumunta para at least dumalaw. I think God has something for all of us. Amen po ba? Sa tuwing magulo ang mundo, may tinatawag ang Panginoon. Ang tinatawag ng Panginoon, hindi yung magpapagulo. Kaya sabi mo sa katabi mo, disqualified ka na doon. Kasi hindi ka magpapagulo. Amen po ba? Kaya bata ka, kaya ano edad mo, ano gusto mo? Kung gusto mong maayos ang Pilipinas, ikaw muna ang mag-ayos. Kung magulo ang iba, importante hindi ka magulo. Are you getting it? Because there is a call, mas bata, mas kailangan ka. Kailangan kang ma-prepare. Kailangan kang ma-process. Okay? Kailangan ma-provide sa'yo, yan tatlong pinayam, ma-provide sa'yo ang lahat ng kailangan mo. What it takes to live and to lead. You are very important in our time and in our generation. Amen. Wala kang panahon ngayon, ang daming nagwawala at madilim ang mundo, hindi ka na pwedeng dumagdag. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na pwedeng dumagdag. Madami na sila. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na pwedeng dumagdag. Madami na sila. Considering andito tayo na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Considering nandito tayo, we are professing Christians. Amen po ba? Considering matagal na tayong naririto. Considering sinasabi natin na tayo ay primary 12. O tayo ay cell leader. O tayo ay matagal na naririto. Kaya tayo po, ang mundo natin, kailangan po na lagyan natin ng order. Huwag nating kontrolin. The more we try to control things on our own self. Pero wala yung be transformed by the renewing of your mind. That's why nobody can prove what is good, acceptable, and perfect will. Pero before that verse, sabi doon, I beseech you therefore, my brethren, in view of God's mercies, that you offer yourselves as a living sacrifice. Okay, ang sakripisyo po, ang context po ng sacrifice noon, kailangan patay ka. Tignan mo yung katabi mo, patay ba yan o buhay na buhay? Okay? Sabi sa Bible, if you live to the Lord. If you die to the Lord. Whether you live or whether you die, you belong to the Lord. Amen.
Kasi sabi doon, none of us lives to himself alone. And none of us dies to himself alone. Okay? So tayo po, pinapakita ni Lord yung line na pwede mong gawin at yung sinabi ni Lord na claim na yung utak mo kailangan align kay Lord. Okay? So hindi niya tayo pinahihintulutan na pakilaman ang tree of the knowledge of good and evil. Okay? Kaya lang lumabas tayo sa mundong ito because of the sin of Adam and Eve, nag-flow sa atin, kaya may redemption. Kaya sinasabi sa atin, be transformed by the renewing of your mind. But you need to offer yourself first as a living sacrifice. And the only way to live is to die. Amen. Kaya ang isang tao na hindi pa nakaranas ng kamatayan ay hindi pa marunong mabuhay. And this is the thing. Pag may problema ka, huwag mong iiyak. Amen? Kasi yun yung process mo, pinaprocess ka ng Lord sa totoong pagkabuhay mo. Because in time of desperation, it will be God who will resurrect you. In all of your pain and in all of your circumstances, in all of your issues, not as if ikaw ay 6 feet under the ground, that is the time na ikaw ay merong baptism unto death. And now that is the time that you will be resurrected. Kaya pag may problema tayo, lalo nating ibigay ang sarili natin sa Panginoon. Amen po ba? Pag tayo ay may sitwasyon, lalo tayong magpakumbaba, 6 feet under the ground. Amen. Huwag tayong mag-retaliate. Huwag natin pinipilit na, alam nyo po, sa swimming, a classical example, kung gusto nyo pong mabuhay sa tubig, dapat po wala kang weight. Kaya mo na weightless ka. Amen? Kaya ka nagfo-float. Pero hindi ka pwedeng, sagipin mo ako, sagipin mo ako. Yung dadating sa yung tao, lulunurin mo rin. Amen. Amen. Kaya normally, sa mga ganyan, sinasapak na lang. Ikaw talaga gaganon, di ba? Gaganon. Di ba? Para at least pag nahimatay, doon siya sasagipin. Tingnan mo yung katabi mo. Kailangan bang sapakin yan para masagip? Di ba? Okay? Nalulunod na ba yan? Dapat alam natin. Kaya pag nalulunod tayo, that is the time that you are learning how to die. Amen. Remember, nagbabago tayo ng bansa, kaya po ito introduction ko. Hindi po pwedeng nagbabago tayo ng bansa, aayusin natin yung bansa. Sa maliit na problema, bumibigay kayo. Are you getting it? Kaya po, I'm trying to make you understand what life is and what we are right now. Okay? Parang yung anak ko, nung siya po ay nag-aaral, sabi niya, Mama, gusto ko na pong mag-drop sa subject ko. Gusto niya, kasi po, ang baba po ng grade ko, tapos po bumagsak po ako. Sabi ko, saan ka ba anak bumagsak? I-internalize mo, sabi mo, bumagsak po ako, wala po akong pera. Sige, sabi mo. Sabi niya. Bumagsak po ako, wala po akong pera. May problema ako. O ba't ngayon di kayo umiiyak? Bakit pag public? Pag private? Na-emote nyo? Chinachat nyo pa nga, di ba? Alam mo, wala akong pera. Pinopost nyo pa nga, tama? Ba't parang sa church, ang bait-bait nyo lahat? Are you getting it? Are you getting it? Pag nasa church kayo, that is a time of reflection. Okay? A time na nako-confront tayo ng Word of God. Amen. A time of understanding. Kasi tinuturuan tayo dapat dito para everyday ganun tayo gumalaw. May reflection from the Word of God. Amen. Our mirror is not the world. Okay? Our reflection should be coming from the Word of God. Amen po ba? So sabi ko sa anak ko, saan ka ba anak bumagsak? Sa assignment po, saka sa short quiz ko po. Anak, kailan kayo nag-start ng klase? Nagtatanong ako
Oo. Ako po, hindi ako mahilig mag-interfere, pero pag tinanong nyo ako, magtatanong din ako. Ano ba yung binagsak mo? Assignment po sa short quiz ko po. Kailan ba nag-start? Kasi alam ko, start pa lang ng, ano po, 1 month po. Anak, hindi pa nga prelim, di ba? Tama ba ako? Opo. Anak, maaga pa para gumib up. Di ba? Kayong iba ayaw magkaanak ng dalawa. Nung una, excited. Di ba? Gusto ko nagkaanak. Nung nagkasunod ulit, ba't ako nagkaanak? Paano ko ito papakainin? Paano ko ito paaaralin? Wala pa, nasa sinapupunan pa lang, iniisip na kung paano pag-aaralin. Are you getting it? So that unnecessary worries, that unnecessary fear, that unnecessary anxiety, binablock nyo ang intervention ni Lord sa life natin. So that itself, we're not anymore walking in faith, and we're not walking anymore in the will of God, and we're not anymore walking in the Word of God. Are you hearing me? Kaya kailangan pag may nangyayari, we know that that is the time that God is preparing us. Sabi mo, preparing us. That is the time that God is processing us. Sabi mo, processing. And that is the time na God is preparing us and God is processing us. Doon niya pinapakilala sa atin that He is the Jehovah Jireh, that my God, only me, can supply all your needs. And that is not money. Are you getting it? That is not money. Okay? Lalo na noon, hindi pera. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Ano na mukha? Mukhang pera. Kahahanap ng pera, lalong nawawala ng pera. Nakakamukha nyo lang. Kaya dumami ang scammer at dumami ang schemer. Kasi hindi pera ang hahanapin nyo. Ang hahanapin natin, Lord, what is inside of me that you have downloaded? Doon kayo magsusubscribe sa dinownload sa atin ni Lord. Maraming in-upload sa atin din. Amen? Dinownload na, in-upload pa. So wala na tayong hahanapin pa. Ito po, hindi na po natin pinag-uusapan ng edad. Nag-i-introduction pa lang po ako sa rewiring ng mind. Kasi yung iba sa inyo, dahil may edad na kayo ay nangihina. Kasi yun ang world, di ba? Alam mo, pag matanda ka, automatic may arthritis ka. Okay? Tignan mo yung katabi mo. Alam mo, pag matanda ka, automatic nangungulubot ang balat mo. Okay? Alam mo, pag matanda ka, automatic tataas ang BP mo. Okay? Tapos diabetic ka. Alam mo, ang prerequisite para ka pumunta sa langit, kailangan nasa ospital ka muna. Ibig sabihin yung naghihingalo ka. Tignan mo yung katabi mo. Mukhang yan ang pinaghahandaan yan. Yung kabaong para makapunta sa langit. Yun ba yun? Napansin niya? Okay? We are being processed and prepared by God for everlasting life. Not for your coffin. Not to eat, drink, and be merry, and tomorrow you will die. That itself, pag nakuha natin yun, now you will know what is good, acceptable, and perfect will. Yung palang simple na mindset na yon. Sino dito alam mo, patanda ka, mas lalo kang magaling? Patanda ka, dapat mas lalo kang magalaw. Amen kayo dyan. Palaging nakaupo. Kung physical nyo pa lang, hindi nyo na madisiplina, mas mahirap ang utak. Okay? Kasi ang kamay, ganito lang. Pero yung muscle ng brain, ibang level ng understanding dyan. Amen po ba? Kaya pinahalagahan natin yung mga capacities natin at incapacities. Kaya this 2026 is a good time for evaluation. Because many of us were stuck on our 1990s. Not even reached the 2000. Tingnan mo yung katabi mo. Na-stuck yan. Mukhang wala pa sa 2025.
Are you getting it? Uy, tingnan mo yung katabi mo. Nasa 2025 ba yan? Eh bakit pa hinayan? Bakit pa deactivate yan? Bakit hindi makagalaw yan? Hindi makapag-isip ng tama? Huwag niyong sasabihin dahil sa edad. Hindi yun totoo in Jesus' name. Mentras tayo tumatanda, lalo tayong may advantage and vantage point na kakaiba. Okay? Amen. Mas nagiging sharper ka. Mas nagiging stronger ka. Amen. Kasi pag nagkaka-age ka, may revelation na because nagamit yung katawan mo, nararamdaman mo, pero hindi ibig sabihin yun ang destiny mo. Dahil nararamdaman mong masakit, lalo mong igalaw. Amen po ba? Sino dito ang galaw? Ganun lang. O kaya ganun lang. O kaya nakaupo. Marami dito kababata. Ang bata-bata, tamad na. Ang bata-bata, yung time management, mali. Ito pong verse na be transformed. Introduction pa lang po ako Okay? Wala akong goal na tapusin ang mensahe ko na wala kayong nakuha. Okay? Ayan yung hawak nyo sa cellphone. Ano pagkakaiba ng Bible at ng cellphone nyo? Kung pareho lang ang discipline nyo, kung paano nyo hawakan ang sacred na bagay. Nagbabasa ko ng Bible na nagbabrowse, nakala nyo kung ano lang ang binabasa nyo. Ano tingin nyo sa Biblia? Katulad ng Reels at feed at ng chat box nyo? That is the attitude and the behavior, how you handle the Word of God. So how would you know if that is good, acceptable, and perfect will? Now we have 1,000 lawyers with 1,000 opinions. Now we have millions and billions of Christians with billions of interpretation with regards to the Word of God. We have only one God. If we have been taught, isa lang ang think. Tinuruan tayo, we've been taught, one Word of God, dapat isa ang iniisip natin. One think, one talk, and one take action. Are you getting it? Hindi pwedeng, kasi ito kasi yung nature ng church namin Kasi ito yung hindi yun. Isa lang. Kaya lang tayo nagkakaisa dahil sa Word of God. Kasi may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong orientation. May kanya-kanya tayong belief system from the past, how we were raised. May kanya-kanya tayo na kung saan tayo tumira. Amen po ba? Bata pa lang tayo, marami tayong narinig. Kaya it's very important na ngayon, malinaw sa atin, bago tayo pupunta sa verse na you will know what is good, acceptable, and perfect will. Kaya ang vision natin, pag sinabi, let's transform this nation for the glory of God. Let us win souls and make disciples. Kita nyo, ay, hindi na ako para dyan. Hindi po. Isa lang po talaga dapat ang iniisip natin. Pag sinabi ng Bible, all authority in heaven and earth has been given to me. We go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. Isa lang tayo. Yung passion, surely God is with me. That is the hope. Teach everything that I have commanded you. That is my purpose. That is only my reason why I can speak. And that is the authority, the only authority that I get. I cannot speak in behalf of my brain, on my cognitive ability, on my scholarly level. I cannot think and teach more than what God teach. Amen. Kung isa lang ang Biblia natin at isa lang sandigan natin, diyan tayo marerenew. Pero bago ang makakagawa niyan, yung nag-offer, in-offer ang sarili.
Okay? Kaya kita mo, i-offer natin. Mag-offer tayo ng time. Talaga ba? Kailangan bang ganun? Mag-offer tayo, mag-tithes and offer. Talaga ba? Kita mo lahat kinukontra. Pag hindi common, believe me, naalala nyo yung verse na pag ikaw ay nagmamahal, kaya mong ibigay ang lahat. Yung verse ni Florante at Laura, hindi pa verse sa Bible. Diba? Sabi doon, pag-ibig na makapangyarihan. Tignan mo yung kabataan. Memorize nyo pa ba yan? Diba sa Florante at Laura yan? Pag-ibig na makapangyarihan. Diba? 10 mag-aama, iyong nasasaklaw. Kapag nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Diba? Tignan mo yung mga kabataan, maghapon hawak niyan cellphone. Nagmo-mobile legend pa yan. Ang dami pa niyang maraming ini-explore sa world that is unseen. Pero yung Bible, wala. I don't want to raise up a generation na hindi naririnig tong mensahe na to. We are in a messed up nation right now. Nung panahon na Jeremiah, kung mapapansin nyo in the verse, Jeremiah chapter 20, verse 9. Before that verse, sabi niya, I am ridiculed. Ini-insult nila ako. He was so young during that time. Pero sabi niya, but if I say I will not mention your word and not anymore speak in your name, your word is like a fire shut up in my bones. And I grow weary if I hold it in. And indeed, I cannot. Pansinin nyo yung Jeremiah chapter 20, hindi ko na po kasi pwedeng basahin lahat. Yun yung time dumating ang point, Lord, nabudol mo ba ako? Tingnan mo yung terminology natin. Yung start before that verse. Lord, parang naisahan mo ako doon O kita mo, niridicule ako, iniinsulto ako, minamak ako, ang bata-bata ko pa. Kung ano-ano pinagsasabi ko kasi ikaw naglagay nun sa bibig ko. Lahat ng sinasabi ko tungkol sa destruction. Pero, but if I say, yun po yun. But if I say I will not mention your word and not speak anymore in your name, your word is like a fire shut up in my bones. And I grow weary if I hold it in, and indeed, I cannot. Alam niyo, ang prayer ko, magkaroon talaga tayo ng revival. As part of our preparation and processing, and along that, God will provide for everything, what we need in life. It is very important na alam natin that we have a nation to save. Okay? Na no matter ano yung status mo o whatever issues that you have, it should be our heart's desire na mapalaya tayo ng kung ano lang ang pinagdadaanan natin. Dapat makita natin yung more than us. Ngayon kasi pwede dahil magkakakilala tayo, magkakaibigan tayo, magkakasama tayo na matagal. Dumating ang point is like tayo-tayo na lang. O at least marami tayo. Pero dapat magkaroon talaga tayo ng everyday that is the only way para ma-reverse natin what is happening now. Magkaroon talaga ng revival every day. Only first to us. Yung meron talaga tayong encounter kay Lord every day. Ako recently, sabi ko, ayaw kong pupunta sa 2026. Na I'm just the same. Kasi the time is ticking. We don't know how long our life is. And every day it's a surprise what is unfolding in our nation.
We cannot play around. The more na bata kayo, I pray na ngayon, God is putting something in your heart right now. At kung matatanda naman tayo, dapat may pagkatandaan tayo. Never excuse yourself. Lalo na yung gagamitin natin, yung mga excuses natin na nanghihina tayo, na matanda na ako. Ikaw na lang, pero hindi ako. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may excuse ka ba na nanghihina ka? Ikaw lang yon, wag mo kaming idamay. Are getting it? Kasi ang mga matatanda ngayon nagsasama-sama pa. Yung mga may sakit nagsasama-sama. Amen. Yung mga backslider nagsasama-sama. Amen. Amen po ba? Amen. So dapat makita natin anong kondisyon natin. That should be our quantum leap because we have a realization that we need to rise up from our situation and from our grave. And redemption and the power of the blood of Jesus will enable us. That word, this word of God will speak over us. And now, from darkness now, we will experience life and light that comes from God. Amen. This is the thing that God is ministering to us right now. Because our nation needs revival. Actually, last frontier na nga po ang panggugulo ng demonyo. Sa labas po, ang dami na pong divorce. Pilipinas na lang po ang medyo matinu-tino. Sana po tayo ay kumilos para hindi maagaw sa atin ang totoo nating kalayaan na hindi nanggagaling sa demokrasya, ngunit nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Because it is always, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. It doesn't change. That whosoever believes in Him will never perish, but will always receive not a wasted life, not just a meaningful life, not just a productive or maybe you thought unproductive life, but God has given us a life everlasting that is full of abundance. In John 10:10. Amen po ba? Kaya I pray that all of us will have a realization right now na baguhin natin yung mga disiplina natin. That should be our own assignment because buhay natin to. Bakit tayo hindi nakakarating sa kinabukasan? Dapat alam nyo, kayo lang po nakakasagot. Kasi po sa tuwing ang pastor o si leader ay magsasalita, ayusin mo yan, napansin nyo po, pwedeng naiinis kayo, ba't kayo sinasabihan? Are you getting it? But that is the most gracious thing that God is giving you. That somebody is discipling you, and somebody is taking good care of you, and somebody is telling you what is wrong or unnecessary or needed to be improved or make it better. Amen po ba? But the problem with us, everybody wants to be heard, but nobody wants to listen. Can you hear that? Ngayon, bata pa lang, gusto na artista lahat. Dati, konti lang ang artista. Ngayon, lahat vlogger na. At lahat, nakita nyo, yung profile pic, hindi mo makilala sa tunay na buhay. Amen po ba? Tingnan mo yung profile pic niya, saka sa true to life. Because many of us, you need to accept it. We are losing our identity because we are now creating a pattern that is so conformed to the things of this world. That's why maganda, bata pa lang kayo, matutunan na natin kung paano gumalaw sa mundo. Sabi ko, I am 57 right now. Sabi ko, siguro naman, dapat lang may pagkatandaan ako. Amen? 57 na ako, nakita ko nung nagkasakit ako. Siguro naman, mas alam ko na paano ko ay alagaan ang sarili ko dahil natutunan ko na o napagdaanan ko na
o naranasan ko nang magkasakit. Amen. Amen. Ang problema sa atin, naranasan nating magkasakit noon, hindi pa natin inayos. So ngayon pwede tayong naging terminal o lalo pang nagkasakit. Sino dito may realization na may sakit ka? At meron ka bang solusyon at desisyon na gusto mong gumaling? Kung nagdesisyon tayo noon na gusto nating gumaling, hindi na tayo lumala. Tama. Tama. Kung nagdesisyon tayo na maglinis ng bahay na may nagkalat lang na isang piraso at tinapon at pinulot ang kalat, nilagay sa garbage bin, walang magugulong bahay. Is that right? Pero dahil dumami na ang kalat, nagtuturuan na kung sino ang dapat maglinis. Are you getting it? Dito, pag natapos tayo, hindi natin alam, baka 2 hours tayo dito, 3 hours kaya. Parang ang sarap mag-preach dito, ngayon lang ako nakarating. Uy, salamat sa inyo in-invite niyo ako. Pastora Angie and Pastor, maraming salamat. And of course, the family, I'm very thankful. Oh, Pastor Rudy Pastora Angie ako lang muna dito Anyway, aalis na naman ako after this. Okay? Kaya makikinig lang muna tayo. Alam niyo po, sinasabi ko lang naman salita ng Diyos, kaya huwag kayo makikipag-argue sa akin, baka i-post nyo ako mamaya. Okay? Mamaya ang gawin nyo, kausapin nyo si Lord. Okay? Si Lord kasi, pag meron siyang sinasabi, hindi siya natatakot. Sabi mo sa katabi mo, hindi natatakot sa'yo si Lord. Diba? Ang minsan lang pwede natatakot si pastor kasi tinatakot nyo. Kasi aalis ako dito sa church na to, pinaparinggan ako. Pag may nadinig tayo, hindi po tayo pinaparinggan. Kailangan nating marinig. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, uy, marami kang matututunan dito, hindi ka pinaparinggan. Kayo iba kasi pinaparinggan kaya ako, sinabi kaya ko anong kondisyon ko, ano kaya, bakit ganito? Bakit ganito? Hindi, maganda po pag may naririnig tayo. Minsan hindi pa dumarating pero paparating. Amen po ba? Maaring akala mo na walang nangyayari pero meron nang nangyayari. O kaya nasa denial ka na hindi mo ginagawa pero ginagawa mo pero maganda at least i-consider mo. Are you getting it? Amen po ba? Okay? Kaya yung revival, kita nyo yung maliliit lang ngayon, pag hinihibla natin, kaya pala, hindi tayo magamit ng Panginoon. Kasi wala talagang revival. Walang nabuhay. Walang nag-resurrect. Because unless a kernel of wheat falls down to the ground, that is the only way para yan mag-multiply. Amen po ba? Okay? Kaya dapat alam natin kung ano gusto natin. Ayoko na pong manisi kung ano nangyayari sa bansa natin. Of course, I was astonished about it. For me, it's unthinkable. Okay? Ayoko na pong i-meditate. Okay? Kaya po shinare ko sa inyo po yung Jeremiah. That was the hardest time in the time of Jeremiah. At hindi lang yun. Even sa book ng Deuteronomy, papasok na tayo sa Deuteronomy. Okay? So sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 1, before Deuteronomy chapter 8, na-experience, eto naman mga Christians, ang gugulo. Okay? Mang Israelita to. Ang gugulo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Uy, malamang ikaw yon, no? No? Hindi niyo masabi. Sabi mo, hindi ikaw yung magulo. Ba't ang hina? Mahirapan tayo mag-consolidate sa mga unbelievers, sa kamagon dito, kung yung katabi mo hindi mo kayang kausapin. I-learn nyo na yan, wala ka na magagawa. Isa yan sa skill set na aaralin natin. Makipag-usap. Okay? Kasi nasanay tayo. Ito po yung ipapasok ko lang. Yung matatanda ngayon, ang hilig na rin mag-Facebook. Kaya nai-scam. Oo. Sila yung nakukuhaan ng mga pera. Oo. Mga friends ko, milyon-milyon ang nakuha sa mga kaibigan ko. Okay? Ngayon, nawala sa kanilang pag-iisip kasi yung mga retirement pay nila nawala.
Kasi nakikipag-usap sa digital, nakikipag-usap sa Facebook, nakikipag-chat sa mga hindi nila kakilala. At nadadala sa mga words. Okay? At sabi ko sa kanila, sa totoo lang yung mga nag-i-scam na yan, nasa tabi-tabi mo lang, kaya kilalang kilala ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo rin sa katabi mo, naku ikaw, pwede pa palang ikaw mag-scam sa akin. Ha? Sa paligid-ligid ay puno ng scammer. Diba? Kaya kailangan mag-disciple talaga tayo, magdisiplina talaga tayo, at mag-ayos ng buhay. Amen po ba? Kasi paano natin naayusin ang labas? Ano na ang future ng world? Kasi it's not just the world. It's all about the now, the next, and the unborn generation. Dapat clear ang vision natin. Sabi ko nga sa iyo, kung ang mga tao nakinig nung panahon ng Old Testament, kung ang mga tao nakinig nung panahon ng New Testament, iba ang mundo. Pero tayong naririto ngayon na nagsasabing tayo ay Kristiyano, ano ba ang gusto nating mundo na ipamana sa susunod na henerasyon? Yung akala nyo na walang effect sa pagbabago na magkakaroon tayo, una sa isip, tapos sa salita at sa gawa. The think, the talk, and the taking action. Hindi lang action, the action that you take. The taking action is very important. Sabi mo, think, talk, taking action. Okay? Kanina, yung tatlong P. Preparation, process, and provision. Okay? Okay? Ako po personally, nagme-memorize po ako everything that you meditate. Kaya po hindi pwede kung ano-ano lang hinahawakan nyo. Hindi pwedeng palagi kayo naka-cellphone. Hindi pwede kung sino-sino lang kinakausap nyo. Kasi pumapasok nyo sa subconscious mind nyo at naririnig nyo, pumapasok sa 5 senses nyo. Kaya delikadong makipag-usap sa katabi mo palagi. Okay? Diyan po pupunta yung ating katuruan. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, ang mga reason bakit we don't know what is good, what is acceptable, and what is perfect. Bakit malabo yung clarity ng vision? Wala. Ibig sabihin, habang tumatagal, na binigyan tayo, let's win souls and make disciples. Let us make every believer a leader of leaders. Masama ba yun? Na dinadala natin sa Panginoon? Dinadala natin sa maayos na dapat nilang puntahan? Para sila ay pine-prepare natin sila na sila ang magli-lead. Sila ang mag-aayos. Yung po ang ginagawa natin, hindi nyo alam, one day baka presidente ng Pilipinas ang aalagaan natin ngayon. Itong navotas, hindi nyo alam, mag-aalaga ng mga future mayors. Yung mga naglalakad lang na yan, hindi nyo alam, baka mayor yan. Yung mga bata, hindi nyo alam, mga governor yan. Hindi nyo alam, mga congressman yan. Hindi nyo alam, mga senator. Kaya kailangan tayo ay hindi lang clear ang vision. Pero yung communication natin with regards to our testimony is important. Kasi maaaring sama-sama tayo, parang sa bahay. Gusto ko maayos ang bahay natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Pero yung mag-asawa naman nag-aaway. Pwedeng malinaw nating sinasabi, pero hindi tungkol yan sa statement lang natin. Dapat nakikita sa buhay. It should be a testament, not a statement. Malaki pagkakaiba. Iba kasi na nagsalita ka lang, pero lahat ng sinasabi natin ay taliwas sa ginagawa natin. Amen po ba? Kaya sa isip, kung naturuan tayo ng Biblia, isa lang ang Biblia, believe me, si Lord mag-i-intervene. Kaya ang minemeditate natin si Lord sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya this book of the law shall not depart from your mouth, but you will meditate on it day and night. Amen? So that you will carefully obey everything
Everything, sabi mo, everything. Everything that is written in it. And from this, that is the only time you will be successful. Amen po ba? Ang wealth, wala dun sa pera. Nasa obedience sa Word of God. Kasi mas nakakatakot, nasa Bible po yun. In Deuteronomy chapter 8, sabi niya, marami akong dinestroy, sabi ni Lord. Kasi hindi nila ako finalo. Hindi nila ako ni-remember. Finorget nila ako. Hindi sila nag-obey. Marami siyang kings. Ngayon, nasa na yung mga kings? Ngayon, nasa na yung Pharaoh? Kung saan ang mga Pharaoh andun ang gera ngayon. Tama, mali? Nasa Egypt. Ang daming pinanggalingan ni Kristo. Marami po, nakarating po ako sa lugar na Mediterranean. Sa Greece po pinuntahan ko, pero dahil po, ayoko naman sabihin hindi nila pinagpatuloy, pero kung may encounter po, yun ang, kaya po ayoko mawala na may encounter talaga tayo kay Lord. Na may revival every day. Kasi po lahat po ng pinanggalingan ng revival, sunog ngayon. Anytime you can be tempted by the things of this world. Kaya in Deuteronomy chapter 8, the context is not, I am the one who give you the ability to produce wealth. Hindi yan tungkol sa offering. Yan ay tungkol sa following, not offering. Yan ay tungkol sa obedience. Yan ay tungkol sa wag mong kakalimutan si Lord. Kasi when you are in the land of plenty and now you are satisfied, you can forget the Lord your God. Kaya in Deuteronomy chapter 8, sabi niya, that is the reason why I made you hungry. I made you hungry so that I can feed you. And because I fed you, I want to test your heart. Kasi nung hungry ka, finid kita, nagkaroon ka, nasatisfy ka, to know and test you. If you will still follow the Lord your God. If your heart is humble. Kaya po, hindi po biro magkaroon ng pera. Dulo po yan, huwag niyong asamin yan. Ang asamin natin yung Panginoon. Kaya sinisik si Lord, Lord, ano yung nilagay mo sa akin? Lord, anong binigay mo? Kaya yung calling natin, yan ang engine natin. Yan ang totoong gasolina natin. Yan ang totoong nagpapagalaw sa atin. Nagkataon lang sa mundong to, sa dulo, may pera kasi pambili. Pero in case hindi na yun ang dulo, ibibigay pa rin ni Lord, nagkataon lang sa panahon na to, may pera. Pero noon mga hayop. Are you getting it? Ang asamin natin mag-obey. Ang asamin natin mag-follow. Ang asamin natin i-align yung kung ano yung ginagawa ng Panginoon, isisik natin wholeheartedly. Kaya babalikan ko na yung Deuteronomy chapter 8. Verse 1. Sabi dito, be careful. Ano sabi dyan? Be careful to follow. Ano sabi? Everything. Sabi ba everything? Anong version ba yan? Okay. Be careful to follow everything that I have commanded you. Okay? Be careful to follow everything that I have commanded you. Because, ano reason? So that. Okay? Yan ba yung verse? Hindi ko alam ano translation dyan eh. Ayan, pwede na yan. Okay. So that you may live, you may increase, you may enter and possess. Kaya dyan yung makikita. Okay? Dyan pa lang. Live, increase, enter, possess. Okay. Look at your life. 2026. Or even look back, a throwback, 2025, 2024.
Okay. And compare even the before and after you became a Christian. And even compare your 2026, how you are seeing yourself in 2027. Tingnan nyo. Doon nyo makikita if you are obeying the Lord your God. Because if you are very careful to follow everything that has been commanded to us, believe me, buhay na buhay ka. Okay? At may buhay ka. At may hanap buhay ka. At ikaw talaga ay merong sariling buhay na may dwelling place ka. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, buhay ba yan? You may live. Okay? So, buhay ba yan? Patay. Pastor Rudy, parang medyo malamya yung ano. Oh. Matatanda na siguro tong mga to. No? Sila lang. Ano ba, tutuloy ko pa ba? O, hindi na kaya. Kaya yung simple ha, mag-exercise kayo ha. Paano nyo, patugtugin nyo yung kay Yoyoy Bello, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tingnan mo yung katabi mo, yung iba ang bata-bata pa, malungkot na. Mabuhay ka. Ang bata-bata mo pa, pinapractice mong malungkot. Naalala mo nung baby ka, kuchi-kuchi ko, di ba ngumingiti ka? May makita ka lang ilaw. Tingnan mo yung katabi mo. Wala na. Colorless. Abstract. Magdidesisyon ka kung itutuloy mo yan. Okay? Yung kalungkutan mo, pag dinesisyonan mo na huwag umalis dyan, mas malungkot ka mamaya. Okay? The truth is, hindi mababago ang sitwasyon sa buhay. Ang magbabago, yung perception mo at yung understanding mo. At kung ano ang galaw mo at behavior mo at response mo sa sitwasyon. Pag ganun ka na mag-isip, mas maligaya ang buhay. You are not stuck. Amen po ba? Amen? Hindi ito tungkol sa pagyaman. Yun ang maraming pagkakamali na tinuturo ng iba. Nakala mo kasagutan pagyaman. Ang dami pong mayaman na hiwalay sa asawa. Ang daming mayaman na may cancer. Amen? Ang daming mayaman na maraming kagalit. Ang daming mayaman na na-bankrupt nung nagkaroon ng COVID. Amen po ba? Walang assurance sa mundo. Basta sa mundo ka, walang assurance. Kay Lord lang may assurance. Amen? Kaya hindi ka natatakot. Wala man akong pera ngayon, si Lord naman bahala eh. Okay nga yun, hindi ako makakain, di naka-fasting ako, napahinga. At least maranasan ko man lang magutom. Yung iba, hindi kumain ng isang araw, gutom na gutom ako, hindi mo pa nararanasang magutom. Kalokohan yan. That itself is a deception and a lie. Huwag ka kumain ng 3 araw, marami pang laman ang stomach, small intestine, and large intestine mo. Subukan mo. Kaya kasama sa revival, yung nagpe-prayer and fasting. Amen? Kung gusto nyo magkaroon ng revival, kasama yun na ikokontrol nyo ang sarili nyo. At least sa pinakamalapit sa puso nyo, yung kutsara at tinidor, at plato, at table. Yung cell group na palaging may kape at milk tea. Are you getting it? Ang sagot sa mga may sakit, wag muna kayong kumain, magtubig lang muna para luminis ang sistema nyo. Luminis ang katawan nyo. Magpaaraw kayo. Si Lord maraming nilagay na remedy sa katawan natin na walang bayad.
Hindi nyo kailangan mag-enroll sa gym. Maglinis ka lang sa bahay. Magbuhat ka lang ng table. Maghila ka lang. Amen? Sabihin kasi na matanda, pakihila nga kasi alam mo naman si nanay matanda na. Rise up and walk! Ikaw maghila niyan. Amen? Yung iba katatanda, halimbawa sa church, pakilinis, piling siya ay kinawawa kasi siya ay pinaglinis. Alam niyo po ngayon, gusto ko palagi naglilinis ako gumagawa, ako nagbubuhat. So sa akin, normal lang sa akin yung galaw ko. Can you hear that? Nagkasakit din ako, muntik na po akong mamatay. Kaya kaya kong sabihin lahat yan. Amen po ba? Nakarecover lang ako. Kaya sinishare ko po sa inyo. Kasi yung capacity natin to think what is good, acceptable, and perfect will is always connected with your live, with your increase, with your entering, and with your possessing. In Jesus' name, i-claim nyo, magaling na kayo. Amen? Para gumalaw kayo na pampagaling. Gumaling kayo sa utak. This is your capacity. Your physical, your spiritual. Bibilisan ko na lang po, may isa-isa kaputsi po teaching yan. Hindi ko na po matuturo ngayon. The physical, the spiritual, the intellectual, the mental, the social, and the financial. Marami pong aspeto. Natitignan po natin yung net worth natin. Tumataas ba? Nag-i-increase ba? Nagde-deteriorate ba? O nagre-regress ba? Nagpo-progress ba? Nagdi-disintegrate ba? Dapat alam natin. Hindi pwede pong hindi natin alam. Habang nabubuhay tayo sa mundo, mas alam nating i-handle ang life natin. Well-managed, well-disciplined, para makapag-lead tayo ng ibang tao. Amen po ba? Pag may sakit ka, aralin mong gumaling. Mentras ka, hindi po problema kung may lagnat kayo. Kung may lagnat kayo, lalo kayong tumayo, uminom ng tubig, magpaaral, galaw-galaw lang. Huwag muna uminom ng gamot. Kasi yung gamot, chemicals na naman. Kaya lang po napapagawa ng ganun kasi po malala na. Pero sa simula po, kaya yung everyday discipline natin is very important. Amen, mga bata. Pabata ng pabata nagkakasakit kasi palaging nakaupo. Pabata ng pabata, lalong nawawalan ng ipon. Hindi nakakapag-save. Hindi marunong mag-manage ng resources. Kaya si mayan nasa Shopee, nasa Lazada, nasa Temu, nasa mall, lahat sa Tiangge. Lahat ng iniisip, pagkakawalan, pagkakagastusan. Tignan mo yung katabi mo, mahirap naman yan, pero bago na naman damit. Ukay-ukay lang ginastos mo, wala ka pang pera. Bata ka pa, mag-ipon ka. Amen. Amen. Kasama po yan sa tinuturo ni Lord. Ant, di ba? Si Ant, walang nagko-command, walang nagli-lead, walang nag-guide. Pero kita mo, nag-iipon, nagtatago, nagmamanage. Kaya po ang Bible, pag si Lord po ang nagtuturo sa inyo, malaki po ang nangyayari sa buhay natin. Sabi mo, live. Increase, enter, and possess. Kaya kung sa live pa lang, hindi na tayo Alam niyo po ba na ang outline pa lang natin ay nasa live? Tingnan mo yung katabi mo, buhay ba talaga na yan? Totoong buhay? Naka-resurrect ba talaga yan? Sabi mo sa katabi mo, lagpasan mo yan. God is with you. Amen. Sabi mo, lagpasan mo yan. Gawin mo yung stepping stone. Kung di ka mag-enroll, magtrabaho ka para may pang tuition fee ka. Kung bumagsak ka, mag-aral ka. Para ikaw ay makapasa. Amen. At gumaling ka lalo. Amen po ba? Kung ikaw ay may kagalit, mag-aayos ka ng buhay. Huwag mo isipin tungkol sa kagalit mo. Ang isipin mo, I want kapayapaan. And I want to give this gift of peace to myself. Kaya hindi to tungkol sa mali siya o hindi. Amen? Give yourself this 2026 with peace.
Without peace, hindi ka makakapag-isip ng tama. Without peace, wala kang wisdom. Can you hear that? Pag puno ng darkness, kahit po kayo ay magtanong sa mga uso yung mga neurosciences na pinag-aaralan yung brain, tinitignan po nila anong nangyayari sa brain ng hindi nag-iisip. Ano nangyayari sa brain na nagpo-procrastinate? Ano nangyayari sa brain na galit? Ano nangyayari naman sa brain na siya ay productive, na siya ay masaya, hindi absence ng problem, pero masaya siyang sinusolve ang problem. The Bible is true. You are being transformed by the renewing of your mind. Bago pa nauso lahat yan, tinuro na ng Biblia. Are you getting it? Kaya magpa-fast forward ako, may 10 minutes na lang ako. Okay? Okay lang ba? Para sa susunod, in case ako bumalik, saka na ako magtutuloy. Okay? Bibigyan ko kayo ng things. I will shorten this into 3 things. Kung gusto po nating makarating sa ang vista natin sa future, parang back to the future, sabi mo, back to the future. Balik tayo sa future. Na-stuck kasi tayo sa past. Ulitin ko, naalala nyo yung introduction ko, marami sa atin hanggang ngayon, nasa 1990s pa rin. Marami sa inyo nasa 2000. Okay? Mag-bounce back lang kayo. Mag-dream pa rin kayo ng maganda. Attainable pa rin yun. Amen? Yung mga bata, maganda ang buhay. Yung anak ko, nakagraduate na, buti nakinig sa akin. Okay? At ngayon po, naglilingkod sa Panginoon. Okay? Pero natapos niya po yung kanyang course. Pero yun yung course na gusto niya nang i-drop kasi bumagsak siya sa assignment niya. At bumagsak din siya doon sa subject na yun. Okay? Pero, subject lang yun. Pwede mo pang ipasa. To build a home and to build a life, it's a lifetime. Kaya huwag ka mag-give up kung may maliman ngayon o kung may pangit ngayon. Kasi bukas is another day. Amen? Sabi mo, live. Para makapunta ka na sa increase. Para makapasok naman tayo sa 2026. Sino dito gusto makapasok talaga sa 2026? Kasi magpo-possess tayo. Kasi may ite-train tayong now, the next and the unborn. Amen? Nagbibuild tayo ng community. Kanina, clear lang dapat yung vision. Pangalawa, nag-communicate tayo through our testimony and testament and action. Pero ngayon, iba na. Hindi lang tungkol sa atin. We cannot change the nation kung isa lang. Kaya wini-win natin ang family. At magpo-produce tayo ng community. Kasi kailangan ng mundo na to na may makita sila na community na totoong naglilingkod sa Diyos. Amen? At yun ang pangako ng Panginoon na asama yan sa dapat pinag-iisipan natin palagi. Ang problema, sinusolusyonan. Pero ang salita ng Diyos, yun ang minemeditate. Amen po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Panginoon, siya ang nagpo-produce ng solution. Number 1, is very good, and this is just right, to be trained in solitude. Ang tao kasi, hindi na alam ang solitude. Okay, sabihin ko na lahat ha. May solitude, may gratitude, may aptitude, at may attitude. 4 lang. Para sa dulo, makapag-serve ka. It's biblical in Psalms 91, He that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord is my refuge. So, makikita niyo in Psalms 91, yan talaga ang protector natin. Yan talaga ang nagpe-preserve sa atin. Para kung gusto talaga natin to be the salt and the light of this world. And if in case the Bible becomes true in your life, now what if the salt loses its saltiness?
balik lang tayo. Go back to the secret place of the Most High. Yung solitude. Kasi dumating ang point, ang una nating iniisip, ano kaya po-post ko? Sino kaya kakausapin ko sa chat box? Ano kaya nasa reels? Ano kaya pwede kong laruin? Ang isa sa disiplina nyo, huwag nyong ituring ang salita ng Diyos na katulad lang ng paghawak nyo sa cellphone. Kumpleto po ako. Alam niyo po ba na kumpleto po ako ng gadgets? I also have Kindle aside from my MacBook. I'm studying right now. So pag nag-aaral ako, may notebook ako, yung lahat ng gusto ko ring sabihin, pag nasa sasakyan ako, hindi ko may sulat, nilalagay ko sa phone ko, may notes ako. Okay? Hindi lang po ako may Kindle, may hardbound na book po ako. Okay? Bumibili pa po ako ng book, aside from Kindle. At hindi lang po ako bumibili ng book. Nagpapaprint pa ako pag may nakita na PDF na provided. Alam niyo kung bakit? I don't assume na alam ko na at kaya ko na. Kasi hanggat world ay world, para siyang amusement park. Tama ba yon? Shall we all arise? Sabi mo sa katabi mo, this world is like an amusement park. At sa amusement park, hindi ka lang ma-amuse, pwede ka rin madisgrasya, no? Mahulog sa cyclone ba? Kahit hindi sobrang dilim, ha? Gusto ko rin pa rin silang makita, konti. Medyo liwanagan lang. That's why every day, dapat back to the secret place tayo. Ang iingatan nyo, ma-overexpose sa world. Okay? Kaya sa umaga, napaka-importante, hinip mo yung heart mo na si Lord sinisik. No, iipo-protect mo. Believe me, God will protect you, pero hanggat nasa world ka, flesh mo nandyan, ipo-protect mo rin ang sarili mo. Kaya hindi lahat pinupuntahan. Hindi lahat kinakausap. Ready ka kung sino kakausapin mo. Amen. Kasi may purpose. Pagpunta ka sa opisina, pagpunta ka sa kaibigan mo, pagpunta ka sa church, pagpunta mo sa mall, ready ka, you are aware. Because you were sent in this world as the ambassador of Christ. Hindi ka nag-decide pumunta lang sa mall. Because there are territorial spirit wherever you go. Amen? Kaya napansin mo, masaya ka lang naman sa mall, pero nagugulat ka, bakit parang naa-addict ka na? Naa-amuse ka na. Kita mo yung mga resources mo, doon na napupunta lahat. At gustong-gusto mo na pumalaging pumupunta doon. Ayaw mo na ng solitude. Nagmamadali ka sa pagbasa ng Bible. Pag tinanong ka, nagbasa ka na ba? Nagbasa naman ako eh. Galit ka pa. Ang tagal mo sa Facebook, 3 oras. Pero yung pagbabasa ng Bible na 30 minutes, hindi mo magawa. Eto pa matindi, ginagamit mo ang cellphone mo sa pagbabasa, tapos lumalabas ang mga notification. Lumalabas lahat dyan, ang Temu. Kaya mas close kayo ni Temu at ni Lazada. Lazada pala. Okay? Are you getting it? Paano maa-attract ang favor ni Lord? Paano maa-attract sa atin yung magagandang bagay? Paano tayo mapoprotect dito sa world kung wala tayong solitude? Alam niyo kung bakit wala tayong solitude? Wala tayong gratitude. Hindi natin palagi pinag-iisipan, how can I repay you, Lord, for all the good things that you have done? Ang mata natin, naging mata na ng mundo. Ang hinahanap na natin, lahat pangit. Pag nakakita ka ng babae, di naman siya maganda, mahaba la pilik mata. Inggit ka lang. So, nako-conform ka na.
Ba't kaya yan maputi? Siguro nagpagluta tayo niyan. Siguro nagpapaya soap yan. Kita niyo nasa side. You are not aware, pero yung mga Kristiyano, ganun na mag-usap. That's why you don't live. You're dying. You're not increasing. You're just trying to death. You cannot enter. Pansin mo ang buhay mo. Okay? Paurong, you cannot enter. Kaya wala tayong napoposes. Wala tayong nababahayan. Wala talaga tayong napupundar na kaluluwa na I will train this now, the next and the unborn. Ang iniisip mo pa rin, one day alis ako dito sa church. One day alis ako sa bahay. One day, puro pag-alis ang iniisip mo. But you need to stay in the secret place of the Most High. You need to be planted. Amen? Kasi pag kung saan ka pumupunta, hindi ka mapapalakas. Wala kang community. Walang makakapag-alaga sa'yo. Are you getting it? Kaya bata pa lang tayo, wag tayong arogante. At lalo na matanda tayo, mas lalo kayong dumikit. Kasi marami na tayong mga naisip. At marami tayong na-experience. Mukhang marami na tayong na-achieve. At mukhang marami na ring bagay tayong tinry na hindi nagtagumpay. Marami na. Kaya yung sumunod, yung mag-dream ng maganda, it seems unattainable. That's why maybe we thought we live, but we're just trying to inhale and exhale. Consume the oxygen and try na yung carbon dioxide i-exhale lang natin. We're not living the Zoe kind of life. Amen? And all the nations of the earth, that is the goal. Sabi mo sa katabi mo, yan ang goal ni Lord sa buhay mo. All the nation of the earth will be blessed through you. Amen. Yan yung identity mo. All the nation of the earth will be blessed through me. Kaya pinoprocess ako ni Lord. Pinaprepare ako ni Lord. Pinoprovide sa akin ni Lord. Because all the nation of the earth will be blessed through me. Kaya dinadala ako sa Biblia. Dinadala ako sa tamang community. Kasi si Lord, kiniklear niya, kailangan may vision ako. Kailangan may nakikita ako sa future. Kailangan future ang mind ko. May problema, pero kasama yan sa processing ko. At si Lord magpo-provide. Nakikilala ko lalo si Lord in faith. And my God, only my God. Habang tumatagal, may problema. And my God, may sitwasyon. And my God, always and my God. Yun lang ang sagot. And my God shall supply all my needs. Kahit na itong bumili ng LED na to, kung gusto mo i-claim, i-mine mo na ngayon. Pero still, and my God shall supply all my needs. Sino bumili nito? I-claim nyo na, iuwi nyo na. Alam nyo kung bakit? Still, and my God shall supply all my needs. Sino nagbigay kanina ng tithes and offering? Dodoblihin ko. Alam nyo kung bakit? Still, and my God, not you and me, will supply all the needs of this church. Pag yan natutunan natin, black and white, walang gray area sa atin, believe me, we can transform this nation for the glory of God. How can I repay you, Lord? Wala. Yung tamang utak ko lang, Lord, nakaano lang ako sa'yo. Keep in step with the Holy Spirit, yun lang. Yung gratitude lang. Para yung aptitude, alam yung aptitude, yung mastery natin sa Word of God. Ang minaster natin, yung voice ng kaibigan natin, yung voice ng cell leader natin, yung voice ng mga politiko, ng mga DPWH, maya't-maya yun ang pinapakinggan. Kaya ngayon, biglang lawyer ka na ngayon. Biglang politiko ka na. Araw-araw ba naman yun ang pinakikinggan mo eh. Hindi mo alam, darating ang time, because yun ang palagi mong pinakikinggan, makukurap ka rin. Kasi culture yun. Kurap pa lang buong Pilipinas eh. Ako, ano diskarte ko? Kala nyo wala nang righteous. Andito yun sa Dulos for Christ na botas. Amen? Marami pang Kristiyano sa G12 Philippines na totoo. Amen?
Hindi natin malalahat, pero marami. Parang yung noong ay iyak ni Elijah, nag-iisa na lang ako. Hindi. Sabi ni Lord, hindi. Okay ka, ano ka, omnipotent? Nag-iisa ka lang. Kaya yung pag-train sa atin ni Lord, maging masaya tayo, hindi tayo nag-iisa. Maraming tanim si Lord sa iba-ibang continent. Amen. Kabalik lang natin yung solitude natin sa bahay. Ayusin natin. Yung gratitude natin, magpapasalamat tayo, maghanap tayo ng magaganda palagi. Yun ang unang practice. Yung dating kinaiinisan mo, mahalaga na parang kulang pag hindi kita nakita. Diba? Amen? Matrain ka lang na ganun, yung mga maliliit lang na ganun. Kasi ano ang tingin mo sa maganda kung yung katabi mo, pangit tingin mo? Anong tingin mong maganda sa labas, na future sa labas, kung sa pamilya mo wala kang nakikitang future? Amen? Kaya ngayon lahat ang nakita na, oy, very promising to. Mahirap, ay dito may matinding testimony dito. Meron na namang ilalagay si Lord na boundary stone dito. May i-conquer na naman si Lord. Makakapasok si Lord dito. Because the kingdom of God is an ever-increasing kingdom and His kingdom will never end. And this I will close. Pag may solitude tayo, may gratitude, may aptitude tayo, yung attitude natin lalabas. Hindi pwedeng magkakaiba tayo ng ugali. Dapat may native tongue tayo at meron tayong isang language, may body language, may isang muscle memory tayo. Amen? Kasi tayo ay part ng body. Wala tayong kanya-kanya. Kaya isa ang muscle memory natin. Amen po ba? Okay? Sino dito ite-train yan sarili niya physically? Maliit lang yan. Pero kailangan yung ibaba ang blood sugar nyo. Amen. Itigil ang pagkain ng matatamis at yung mga ultra-processed food. Amen. Maliliit lang yan. Pag tinuloy-tuloy ko yan, makahanggang bukas tayo dito. Amen. Ibig sabihin, ang dami nating ita-train, ang dami nating dapat alam. Alam natin na may sakit tayo ngayon, sabihin mo, mabuhay ka in Jesus' name. Magdidisiplina tayo. Amen. You will live because you will increase. Amen. Because you will enter. We will enter 2026. May 2027 pa. May 2028. Meron pang mga mabubuhay sa 2030. Dapat makita ka pa nila. Amen. Amen. May mabubuhay pa sa 2040. Kailangan ng buhay mo kasi kayo yung testimony, tayo yung testimony. Amen po ba? And now, let us all give ourselves to God. Kaya dulo niyan, attitude. Ha? Yung mga sungit na hindi mo inakala, ang mga yabang. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Kaya hindi pwedeng nagpa-pride tayo. Okay? And the cure to pride is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. That's why attitude sa pag-iisip towards other people. Kung ano inisip mo tungkol sa Diyos, hindi nang kaya mong isipin tungkol sa tao. Tama po ba? Amen? Kaya yan sa isip, kung ano kaya mo sabihin sa Diyos, yun din ang sasabihin mo sa ibang tao. At sa gawa, kung ano ginagawa mo kay Lord. Sabi naman ni Lord yun, di ba? Kung ano ginawa mo sa akin, kung ano ginawa mo sa tao, yun yung ginawa mo sa akin. Kasi yun yung manifestation na kung may talagang relasyon tayo sa Diyos, kaya natin tumulong sa ibang tao. Amen? Kaya lahat ng resources na meron tayo, kung ano man yun, kaya ngiti lang ibigay na natin. Presensya natin ibigay. Pagtulong ibigay natin. Or any resources that you have. Gawin nating generous. At gawin nating willing. At gawin nating joyful tayo. Amen? At malaya nating ginagawa ang pagtulong at pagmamahal at pag-conquer ng nation. Ladies and gentlemen, let us win souls and make disciples. All authority in heaven and earth has been given to us, to you and me. We will go and make disciples to all nations.
baptizing them in the name of the Father, receive it, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Father in heaven, thank you so much for your word. Thank you for rekindling our heart, that fire, that truly in the messed up situation, difficult moment, we will never say that I will shut and not anymore speak in your name. But we will speak your name, we will continue to speak your word, and we will continue to manifest your word, because your word is shut up in our bones. And we will grow weary if we will hold it in. And indeed, we cannot. That's why we know, Lord God, right now, we surrender ourselves to you. Yung mga bagay, Panginoon, na alam niyo po na naghihinder sa bawat isa. I want everybody to give yourself into the Word and to God right now in surrender. Mas bata ka, mas ibigay mo lahat because God will fill you in. Kung matanda ka, marami na masyado, mas lalo dapat ka ma-empty because that's the prime of your life. It will never be too late for you. It will never be, hindi na mangyayari sa buhay mo. It's not. Mas matanda, mas si Lord, mas ipo-pour out niya yung anointing niya. Mas bata, mas lalo niyang ita-train. God is never impatient with you, children and teenagers and high schoolers and university students in college. You are always forgiven. You're always loved. You're always protected. And you're always provided. God will always be with you. The love, the joy, the peace be upon you. Habang ikaw yung pinaprocess, habang ikaw pinaprepare, kasama mo ang Panginoon. And to all of us na increasing in years, the anointing will increase. And we will continue to live a meaningful life. And we'll continue to enter yung dapat natin nang napasok in Jesus' name. Yung akala mong huli, hindi ka huli. The Lord will still bring you in because He is a miraculous God, an ever-living Father. And declare right now, no, we will not go to the everlasting life without possessing the things that we need to possess, not for us, but to the now and to the next and the unborn. And now by the power of the blood of Jesus, any sickness, any diseases, any confusion, any difficulties in Jesus' name, let wisdom and the resurrection power and the healing power of the Lord Jesus Christ and His blood be upon us all, and the freedom to serve and the joy of loving people and living on earth be upon us both now and forever, and no weapon can be formed against us or prosper. And this church will continue to increase in number because the nation of the earth will be blessed through us because of the power of the Word of God and the power of the testimony of the people and the power of those lives who has given themselves so that everybody will receive Christ as their Lord and Savior. In Jesus' name, amen and amen. So God bless you all.